Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa daily devotion, day 209. Yes. And our reference is for 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 18. At bago po tayo magsimula, tayo po ay mananalangin po. Father in heaven, we thank you, Lord, for a good rest and sleep last night. Salamat po, Panginoon, sa isa pa ulit magandang araw that we will be able to hear from you what is in store for us today. We look forward to speaking to us this morning, Lord. Give us ears to hear and hearts that would listen from you. And may the power of your words bring healing, renewing of our minds, and transformation in our lives. If there is something you want us to learn, Lord, or you want us to change in our lives, Lord, help us to be willing to learn or change or both, oh God. Help us today to draw closer to you, Lord. Help us to be abiding in you, not only this morning, but for the whole day, Lord. Pour out your Spirit upon us all, Lord, as we listen to you this morning. This is my prayer in the powerful name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Sa 2 Corinthians 4, 1 to 18, I would only highlight yung 14 to 18 verses. So, we know, sabi dito sa verse 14, we know that God who raised the Lord Jesus will also raise us with Jesus and present us to himself together with you. All of this is for your benefit, and as for God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving, and God will receive more and more glory. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long. Yet, they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. But the things we cannot see will last forever. Blessed be the Lord for the reading of His Word. Mga kapatid, looking back a few years ago, lahat po tayo ay dumaan sa pandemic, di po ba? That's 2020 to 2022. Meron nawalan ng trabaho, humina ang negosyo, tinamaan ng COVID, nagkasakit, etc. etc. Lahat po tayo ay nag-isip kung kailan po ba matatapos ito. Dahil 2 taon na po, di po ba? Sa COVID na yon, sa pandemic na yon, may naituro ba sa atin ito? Baka ang naituro lang ay nagplantita, nag-bake, di po ba? At ang tanong ko ay ito, ano ba ang nangyari sa atin on the inside, sa puso natin? Di po ba? May natutunan ba tayo? Lumambot ba ang puso natin at nagpakumbaba sa Panginoon at nagtiwala sa Kanya na di na tayo pababayaan? O nagtiwala lang tayo sa ayuda ng gobyerno? Or tumigas ang puso natin sa takot at kung ano-anong naisip natin at nagdulot ng sakit or anxiety? Iba-iba ang response ng bawat isa sa atin, di ba? Iba-iba ang response ng bawat isa
sa mga problems or trials man, kung tawagin, na dumaan sa ating buhay. For example, ito ay isang example na maganda narinig ko sa isang preacher. Sabi niya, pag daw ang kamote, di ba po matigas yung kamote, pag daw ang kamote ay nilalaga, lumalambot. Pero pag daw ang itlog, which is fragile, ay nilaga natin, pinakuluan, di po ba, ay tumitigas. Parehos yung kamote at yung itlog na dumaan sa pressure ng pagpakulo. Pero may magkaiba ang resulta, di po ba? Itlog ba tayo or kamote? Well, Apostle Paul said, it is not what is happening on the outside of our bodies, but what is going on in the inside pag dumadaan ang unos, problema, or struggles natin. I believe that God is watching our responses when life begins to boil or issues get hot, di po ba? When pains and difficulties rise up, will our heart react or respond in a godly way? Sinabi ni Apostle Paul sa verse 17, for our present troubles are small and won't last long or won't last forever. Napapaisip tayo dito sa sinabi ni Paul kasi sabi niya, small and won't last for long. Or sa ibang translation kasi sabi ay light and momentary. Because some of us, or diba sa Tagalog ay magaan o maliit at panandalian lang. Because some of us are going through storms and pains in life, pero di natin matatawag na light and momentary, di ba? Or maliit at panandalian lang. Dahil ang iba sa atin, 1 or 2 years na bagyo. Di po ba matinding financial crisis, emotional or relational problems ang pinagdadaanan? Hindi madali, di po ba? Mabigat at para bang forever na yung problema. Mga kapatid, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na problemang pinagdaanan nila ay dahilan sa kanilang faithfulness or katapatan sa Panginoong Diyos dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. At para maintindihan natin yung sinasabi ni Apostle Paul na maliliit at sandaling problema, ito ang tingnan natin kung ano ang mga ilan sa mga iyon, di po ba? Sabi dito ay, di ba, mga latay na natamo niya sa paglahad ng mabuting balita, pag-share ng gospel. Napreso din siya, di po ba? Nabugbog ng katakot-takot. Nandoon na na-shipwreck siya, panganib sa dagat, panganib dulot ng mga kababayan niya, panganib dulot ng mga Gentiles, panganib sa wilderness. Nagutom siya, nauhaw, napuyat, at marami pang iba. Ano masasabi natin dito? At ito ay pinagsama-sama niya at lahat at tinimbang ang mga ito at ikinumpara niya sa eternal glory na makakamit niya. Ay walang kwenta ang mga pahirap na ito na pinagdaanan niya. Tayo ba, naranasan ba natin ang mga ito dahil sa pagsunod kay Kristo? Napapaisip tayo, di po ba? Pero wala kay Apostle Paul ito. Sabi niya, maliit at panandalian lang sa kanya. Nakakapangliit, di po ba? Baka bigat ang pinagdadaanan mong pain ngayon, or problems, or struggles.
kumpara dito dahil sumunod ka kay Jesus, dahil ginagawa mo ang ministry mo. Minsan nasaktan lang tayo ng kapatiran ay ayaw mo nang mag-ministry. Di ba? Naging tigre ka na. Tumigas na ang puso. Di lang nasunod yung suggestion mo sa team, na-discourage ka na at ayaw mo na sa grupo na yan. Di ba? Di nga lang napuri yung pinaghirapan mong message or let's say, yung mga ginagawa natin na sa communion meditation or whatever, di po ba, ay na-hurt ka at umiiyak na. Meron di lang nasama sa pagbati sa birthday greetings, ay nag-follow na kay Jesus, umalis na sa church. Meron ba tayong ganun? Mga kapatid, you know what? I remember nung bagong tawag na magpastor si Pastor John nung year 2009, ay maraming umalis. Maraming nag-reject. Marami siyang naranasang rejection because di nila gusto siya at magkaiba sila ni Pastor Tito. Dinig ko pa mismo ang matagal ko nang naging kakilala all the way from our old church pa. Hindi ko na babanggitin na sinabi niya, referring to Pastor John to ha, sabi niya, hindi ko matatanggap na pastor ko siya. At alam ni Pastor John yun. Pero tahimik lang siya, kahit gaano kasakit. Marami pang ibang pinagdaanan niya na may hirap at talagang doon ko na lang siya nakitang umiyak. You know, Pastor John, he's a tough guy. Pero you know, hindi siya nagtanim ng galit sa kanila. Why? Dahil alam niya na ang Diyos ang tumawag sa kanya. Si Lord ang boss niya. Before he was in the corporate world, hindi rin madali ang pinagdaanan niya para ma-achieve niya ang posisyon na yung maging director na. He worked hard for that. But God was good to him. He made him strong to endure. I believe this was God's way to prepare him for the ministry. You know what? Sa verse 1, dito sa chapter na ito, basahin ko sa Tagalog ha. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Pastor John did not give up because he knows that it was God's will for him. It was God's calling for him. The only reason we have this ministry, our ministry now, today, mga kapatid, ay it is because of God's mercy. It is because of God's mercy. Tinanggap natin ito galing sa Diyos at hindi galing sa ating mga leaders or pastors na nag-assign sa atin. But our ministry, our calling, our service is from God. Kaya we do not give up anuman ang problema. We do not lose heart because God is the one who called us. Dadaan tayo sa mga masasaya, mahihirap na sitwasyon, sickness, troubles, problems na papayagan ni Lord na mangyari dahil lahat yan ay alam niya at sadyang pinararanas ni Lord dahil gagamitin niya yung nararanasin nating pain for our eternal gain. Minsan or baka madalas, when we experience pain, sickness, emotional or financial problems, we tend to complain, di po ba? Well, siguro normal lang yun. Or we act badly to the point na gumagamit na tayo ng paraan para gumanti ng palihim. When we experience pain and we are able to endure it as we wait on the Lord, you know what? We will be more compassionate to others who will experience the pain also. Why? Habang nakakaranas tayo ng pain,
God is doing something in our heart. He is softening it to make us more loving, more caring, and more compassionate. So that when others experience also the same troubles in their life, we will be more compassionate. We will be more loving. We will be more caring to them. What we receive na comfort, care, and love from God, ibibigay din natin ito sa iba. Sabi nga, di ba? Hindi mo maibibigay yung wala ka. Kaya mga kapatid, don't give up. When we experience troubles, momentary man, or parang forever, believe that something good will come out from that. Gusto ko yung sinabi ni Apostle Paul that dun sa verse 6 yata, yung verse 7, that we are like jars of clay. Pero kahit nabanga galing sa putik, ay ang nasa loob naman ay treasure or kayamanan. Yung karakter natin na hinuhubog ni Kristo, ang nakikita ay yung power ni God sa buhay mo. Yun yung Christ-likeness na nabubuo doon. At yun ang may eternal value. Ngunit yung panglabas, di ba? Clay, madaling mabasag, ay walang forever. So mga kapatid, don't give up. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi ko man alam yon, pero alam ng Diyos. And one thing we need to know is God uses today's pain for our eternal gain. Amen po ba? At doon po magtatapos ang ating daily devotion ngayon, and let us have our prayer. Oh Lord Jesus, thank you Lord. Salamat po sa mga salita mo na narinig namin ngayong umaga. Salamat Lord at binuksan mo ang aming mga puso at mata na ang paghihirap, pasakit at pagdurusa na naranasan namin ngayon ay walang kumpara, walang kumpara sa walang hanggang pakinabang at kalwalhatian na inihanda mo para sa amin, Panginoon. At salamat po at pinaunawa mo sa amin na lahat ng sakit, pahirap at pagtitiis na nararanasan namin ay ginagawa mong instrumento para mabago ang aming puso na maging katulad ni Kristo Jesus. At ito ang tunay na pakinabang namin, Panginoon. At ngayon, sinusuko namin ang aming buhay sa inyo. Di kami mananalangin na tanggalin mo itong sakit at paghihirap. As halip, Panginoon, pinananalangin namin na palakasin niyo kami sa gitna ng aming kahirapan. Salamat, Panginoon, sa word mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan, na nag-convict sa amin, nag-inspire sa amin ngayong umaga na manalig at magtiwala sa inyo. Ito ay aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ito ay Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyo at nawa ay handa nating harapin ang hamon ng araw na ito, inspired by the Holy Spirit. Good morning po sa lahat and have a nice, blessed day.